Magandang araw sa inyong lahat, ako si Dr. Jos Santos, isang manggagamot na may 35 taon ng karanasan sa medisina, at ngayon ay ating susuriin ng malaliman ang isang napapanahong paksa, ang paggamit ang balat ang granada bilang natural na lunas sa acid reflux, gastritis, at impeksyon ng H. pylori. Sa damingang natural na pamamaraan na lumalabas para gamutin ang karaniwang sakit sa tiyan tulad ng pangangasim, pamamaga ng sikmura, at lalo na ang impeksyon dulot ng Helicobacter pylori. Isa sa pinakatanyak ngayon ay ang pamamaraan na gumagamit ang pinatuyong balat ang granada. Ito ay unang ipinakilala ng isang doktor mula sa Rusya, nakakuha pa ito ng paten at nailathala sa iba't ibang mga jurnal sa kalusugan. Dahil sa pakilalang ito, mabilis itong kumalat sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na dito sa Pilipinas, at umani ngang maraming papuri mula sa mga nakasubok. Ngunit ang malaking tanong ay nananatili. Ano nga ba ang totoong siyensya sa likod nito? Gaano ito kabisa? At mas mahalaga, paano ito gamitin sa paraang tama at ligtas? Halina't samahan ninyo akong himayin at suriin ng masusi ang bawat anggulo ng paksang ito. Bilang isang doktor dito sa Pilipinas sa loob ng mahigit 3 dekada, araw-araw akong nakakanggap ng tawag, mensahe, at konsultasyon mula sa ating mga kababayan. Ang kanilang mahinaing ay halos makakatulad. Sila ay nakakaranas ng iba't ibang problema sa sikmura at araw-araw na pinahihirapan ng pananakit, pahilab, at pangangasim na lubos na nakaapekto sa kanilang kalidad ng buhay. Marami sa kanila ang nagsasabi na sinubukan na nila ang lahat. Uminom ng kung ano-anong gamot, nagpatingin sa iba't ibang espesyalista, ngunit ang kanilang karamdaman ay pabalik-balik pa rin. Ramdam na ramdam ko ang kanilang pagod at pagkadismaya. Naunawaan ko ang malalim nilang pagnanais na makahanap ng isang solusyon na hindi lamang mabisa, kundi natural, ligtas, at hindi magdudulot ng masamang epekto sa katagalan. Dahil sa maalalahaning ito na aking naririnig, patuloy akong nagsasaliksik. Kamakailan lamang, isang partikular na artikulo ang pumukaw sa aking atensyon. Isinasalaysay nito ang kwento ng isang Russian traditional medicine practitioner na nangangalang Glubokuk noong taong 1999. Inilathala niya ang isang halos di kapani-paniwalang tuklas. Ang pinatuyong balat ng granada, isang bagay na itinuturing nating basura at karaniwang itinatapon, ay di umano'y may kakayahang magpagaling ng peptic ulcer sa loob lamang ng 7 araw. Ang lunas na ito ay nabigyan pa ang paten at mabilis na kumalat sa buong mundo. Tunok kahanga-hanga, hindi ba? Ngunit bilang isang profesional sa medisina, tungkulin kong tanungin, ito ba ay 100% totoo at napatunayan? O isa lamang itong pag-asa na walang sapat na basehan? Mayroon bang mga nakatagong panganib sa paggamit nito? Lalo na para sa ating mga nakatatanda o sa mga may dati ng karamdaman tulad ng alta presyon, diabetes, o sakit sa puso. Kaya naman, sa araw na ito, bilang inyong lingkod, susuriin natin ng malaliman ang usaping ito. Ating alamin ang siyentipikong sekreto sa likod ng balat ng granada, pagkatapos ay tatalakayin natin ang mga mapanganib na maling akala sa paggamit nito, at sa huli, ibabahagi ko ang tamang paraan ng paggamit nito upang ito ay maging ligtas at epektibo para sa inyo. Bakit nga ba ang isang bagay na karaniwang itinuturing na basura ay biglang naging sentro ng atensyon para sa kalusugan ng tiyan? Ang sagot ay nasa natuklasan ng modernong agham. Napatunayan na ang balat ng granada ay naglalaman ng napakaraming mahahalagang bioactive compounds, lalo na ang nakabilang sa grupong polyphenol. Ang dalawa sa pinakamakapangyarihang sangkap na ito ay ang punicalagin at ellagic acid. Upang mas maunawaan natin, isipin ninyo ang ating sikmura bilang isang matibay na kuta, tulad ng pader ng intramuros. Ang panloob na bahagi nito, na tinatawag na mucosa, ay ang mismong pader. Ang makapal na mucus na bumabalot dito ay nagsisilbing parang ilok na nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa mga mananakop, partikular na ang malakas na acid ng ating tiyan. Kapag tayo ay mayroong ulcer, lalo na kung ito ay sanhing kilalang salarin, ang H. pylori bacteria, ang matibay na pader na ito ay nakakaroon ng butas at pinsala. Dito pumapasok ang papel ng aktibong sangkap mula sa balat ng granada. Sila ay nagsisilbing isang espesyal na repair crew na may 3 pangunahing misyon. Ang unang misyon ay ang kakayahang labanan ang bakterya o ang pagiging antibakterial. Ang sangkap sa balat ng granada ay lumilihang isang kapaligiran sa loob ng sikmura kung saan ang H. pylori bacteria ay nahirapang mabuhay, dumami, at kumapit sa pader ng sikmura. Sa madaling salita, pinuputol nito ang kanilang linyang komunikasyon at supply, na nagpapahina sa kanilang puwersa. Ang ikalawang misyon nito ay ang pagiging anti-inflammatory o panlaban sa pamamaga. Sa mabahagingang sikmura kung saan mayroong ulcer o gastritis, karaniwan tayong nakararamdam ng hapdi, kirot, at init.
Ang nga polyphenol sa balat ng granada ay tumutulong na pakalmahin ang pamamagana ito, na nagdudulot ng ginhawa mula sa pananakit at discomfort. Ang ikatlo, at marahil ang pinakamahalagang misyon, ay ang kakayahang tulungan ang muling pagbuo ng protective barrier ng sikmura. Sinusuportahan nito ang pagilom ng nga sugat sa mucosa at pinapalakas ang produksyon ng mucus. Sa pamamagitan nito, pinipigilan nito ang asid na patuloy na makapinsala sa mga sugat, na nagbibigay ng sapat na panahon at tamang kondisyon para sa ating katawan na natural na pagalingin ang sarili nito. Kaya malinaw na mayroong itong siyentipikong basehan at hindi lamang ito basta-basta masabi-sabi o kwentong kutsero. Matapos nating marinig ang makahangahangang benepisyong ito, marahil marami sa inyo ang agad na iisipin na ito na ang hinihintay na magic cure para sa lahat ng problema sa sikmura. Ngunit dito ko nais na magingat tayong lahat, sapagkat sa puntong ito rin madalas nagsisimula ang nga mapanganib na maling akala na, sa halip na makatulong, ay maring magdulot pa ngang mas malalang problema. Ang una at pinakamalaganap na maling akala ay ang paniniwala na ang balat ng granada ay sapat na upang puksain ang H. pylori at kaya na nitong palitan ang nga antibiotik na inirereseta ng doktor. Nais kong bigyang diin ng buong linaw. Ito po ay ganap na hindi totoo. Ito ay isang mapait na katotohanan na kailangan kong sabihin ng diretsahan para sa inyong kaligtasan. Ang laban natin sa H. pylori sa loob ng sikmura ay may hahalintulad sa pag-apula ng isang malawakang forest fire sa kabundukan ng Sierra Madre dito sa Pilipinas. Ang fakdo o regimen nga antibiotics na inirereseta ng inyong doktor ay ang mga tunay na bumbero, sila ang mga fire truck, ang mga helikopter na nagbubuhos ng tubig mula sa himpapawid. Ang ma-espesyal na kagamitan na direktang sumusukpo sa pinakasentro at pinakamalaking apoy. Sila lamang ang may kakayahang patayin ang apoy ng tuluyan. Sa kabilang banda, ang taa mula sa balat ng granada ay may hahalintulad sa mga matatapang na residente at mga barangay tanot sa lugar. Ang kanilang papel ay napakahalaga. Sila ang nagtatabas ng nga damo sa paligid upang hindi na kumalat pa ang apoy. Sila ang nagbabantay sa mga maliliit na baga upang hindi na muling sumiklap. Ganyan ang papel ngang balat ngang granada, pinipigilan nito ang pagdami ngang H. pylori at binabawasan ang pamamaga, ngunit wala itong kakayahang puksain ang bakterya ng lubusan. Ang paggamit lamang ngang balat ngang granada na may intensyong patayin ang H. pylori ay isang malaking pagkakamali. At ang mas delikado pa, kung ititigil ninyo ang iniresetang antibiotik at aasa na lamang dito, maaari itong maging sanhing antibiotic resistance, kung saan ang H. pylori ay lalong tumitibay at nagiging mas mahirap ng gamutin sa hinaharap. Huwag na huwag po ninyong gagawin ito. Ang ikalawang mapanganib na maling akala ay ang pag-inom ng te sa aeng balat ng granada sa tuwing sumasakit ang tiyan nang hindi inaalam ang tunay na dahilan. Ito ay isang pangkaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa aking mga pasyente. Dapat nating tandaan na ang pananakit ng tiyan ay isang sintomas na maaring mayroong 10 o higit pang posibleng sanhi. Hindi lahat ng sakit ng tiyan ay ulcer o gastritis. Paano kung ang nararamdaman ninyo ay sintomas na palangang acute appendicitis, na kung saan ang matinding sakit ay nararamdaman sa kanang ibabang bahagi ng tiyan? Ito ay isang medical emergency na nangangailangan ng agarang operasyon. Ang pag-inom ng te sa asa ganitong sitwasyon ay hindi lamang walang epekto, kundi nag-aaksaya pa ng napakahalagang oras na maaring magligtas ng inyong buhay. Bukod sa appendicitis, ang sakit ng tiyan ay maaari ring sanhi ng bato sa abdo-gallstones, lalo na sa ating nga Pilipino na mahilig sa mamantikang pagkain, bato sa bato, kidney stones, pamamaga ang lapay, pancreatitis, at marami pang ibang seryosong kondisyon. Kaya't isang paalala po mula sa inyong doktor. Huwag na huwag magdiagnoseng sarili at huwag basta-basta uminom ng anumang gamot o lunas ng walang tamang konsultasyon. Ngayong malinaw na sa atin ang mapotensyal na benepisyo at ang mas seryosong panganib. Narito na ang pinakahihintay ninyo. Ang detalyado at kumpletong gabay sa tama at ligtas na paraan ng paggamit ng pinatuyong balat ng granada upang makuha ang tulong nito para sa kalusugan ng ating sikmura. Ang unang hakbang ay ang masusing paghahanda ngang balat ngang granada. Sa pagpili, hanapin ang nga bunga ngang granada na makinis ang balat, mabigat para sa kanyang sukat, at walang nga bahit o pasa. Kung mari, bumili mula sa mga pinakakatiwalaang lokal na magsasaka o suki sa palengke upang makasiguro na hindi ito nababat sa sobrang kemikal o pestisidyo. Pagdating sa bahay, hugasan itong mabuti. Ibabat ang buong prutas sa isang palangganaeng tubig na may halong kaunting asin sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Pagkatapos, banlawan ito ng maigi. Sunod, balatan ang granada at pahiwalayin ang balat. Gamit ang isang kutsara, kaskasin o kayurin ng maigi ang lahat ng maputing bahagi sa loob ng balat.
Ito ang tinatawag na pith at napakahalagang tanggalin ito dahil ito ang nagtataglay ang pinakamapaklang lasa at mataas na konsentrasyon ng tannins, na kung makokonsumo ng marami ay maaring magdulot ng matinding constipation o pagtitibi. Ang manipis na pulang balat lamang sa labas ang ating kailangan. Ang susunod na hakbang ay ang pagpapatuyo. Maaari ninyo itong isalansan sa isang malinis na bilaw at patuyuin sa ilalim ng sikat ng araw hanggang sa ito ay maging ganap na tuyo at malutong. Tiyaking mayroon itong takip na net upang hindi dapuan ng magalangaw at iba pang insekto. Siguraduhin na ito ay ganap na tuyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng amag molds, na lubhang mapanganib sa kalusugan. Kapag tuyo na, maaari na itong itago sa isang malinis na garapon na may mahigpit na takip at ilagay sa isang lugar na hindi nababasa at hindi nainitan. Ngayon, dumako na tayo sa ikalawang bahagi, ang mismong proseso ang paggamit nito sa loob ng 7 araw. Para sa isang araw na pag-inom, mahanda ang humigit kumulang 10 hanggang 12 gramo, 10,12 gram mining pinatuyong balat ang granada at 200 ml, 200 ml, kumukulong tubig. Ilagay ang mga tuyong balat sa isang tasa o maliit na pitsil. Ibuhos ang kumukulong tubig. Mahalagang tandaan na hindi ito dapat pakuluan ng direkta sa apoy. Ang proseso ay haman o steeping lamang. Takpan ang tasangang isang maliit na plato at hayaan itong mababat sa loob ng 25 hanggang 30 minuto. Ito ay para bigyan ng sapat na oras ang mahahalagang sangkap sa balat na lumabas at humalo sa tubig. Pagkatapos ng 30 minuto, maaari nang salain at hintayin medyo lumamig ang tubig bago inumin. Ang 200 ml na sana ito ay hindi dapat inumin ng isang baksakan. Hahatiin ito sa 2 beses sa isang araw. Ang unang 100 ml, 100 ml ay inumin sa umaga, mga 30 minuto hanggang 1 oras pagkatapos kumain ng almusal. Ang natitirang 100 ml naman ay inumin sa gabi, 1 oras pagkatapos kumain ng hapunan o bago matulog. Gawin ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw na ito, napakahalaga na magpahinga muna ng 1 buong linggo. Huwag itong ipagpatuloy kaagad. Ang 1 linggong pahinga ay magbibigay ng pagkakataon sa iyong katawan na mag-adjust at para maobserbahan mo ng maigi kung mayroon bang positibong epekto o pagbabago sa iyong nararamdaman. Huwag itong gawing pang-araw-araw na inumin ng walang patit. May isang napakahalagang paalala. Kung kayo ay kasalukuyang uminom ng gamot na iniresetang doktor, tulad ng gamot sa high blood, diabetes, o iba pang maintenance medicines, siguraduhin na ang pag-inom ng tesaang granada ay may pagitan na hindi bababa sa 2 oras bago o pagkatapos uminom ng inyong nga gamot. Ito ay upang maiwasan ang posibleng drug interaction na maaring makaapekto sa bisangang inyong gamot o magdulot ng hindi inaasahang epekto. Alam kong marami pa kayong makatanungan, kaya't sinubukan kong tipunin ang mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko. Una, maari bang gamitin ang sariwang balat ng granada sa halip na pinatuyo? Ang sagot ay maari, ngunit kailangan ngang dobleng pag-ingat. Ang sariwang balat ay may mas mataas na taglay na nyura o dakta at tannins, kaya ito ay mas mapakla at mas mataas ang tsansa na magdulot ng iritasyon sa sikmura. Mas mahirap ding sukatin ang tamang dosis nito, kaya para sa kaligtasan at upang masigurong pare-pareho ang kalidad, mas inirekomenda ang paggamit ng pinatuyong balat. Ikalawa, paano kung ako ay may tinatawag na malamig na sikmura o madaling kabagan at panlalamig ng tiyan? Ito ay isang magandang tanong. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang balat ng granada ay may katangiang mainit o warm. Gayunpaman, para sa mga taong may konstitusyon na huhan o malamig, mainam na magdagdag 1 o 2 manipis na hiwang dinikdik na luya habang ibinababad ang tsaa. Ang luya ay kilala sa Pilipinas bilang pampainit ng tiyan at nakakatulong ito na maging mas banayat ang epekto ng TSA sa sikmura. Ikatlo, ano ang dapat kong gawin kung pagkatapos kong uminom ay nakaramdam ako ng paglobo ng tiyan, hirap sa pagtunaw, o paglala ng discomfort? Ito ay isang malinaw na senyales mula sa iyong katawan na hindi dapat balewalayin. Kung makaranas ka ang anumang negatibong epekto, ang unang hakbang ay itigil agad ang pag-inom nito. Ibig sabihin, maaring hindi ito angkop para sa iyo, o masyadong mataas ang dosis na iyong ginamit. Pakinggan palagi ang iyong katawan. Pangkapat, napakahalaga. Ligitas ba ito para sa mga senior citizen, mga bata, o mga buntis? Para sa mga buntis, nagpapasusong ina, at mga batang wala pang 12 taong gulang, ang sagot ko ay isang maring hindi. Mahigpit itong ipinagbabawal dahil walang sapat na siyentipikong pag-aral na nagpapatunay ng kaligtasan nito para sa kanila. Para naman sa ating mga senior citizen na nasa mabuting kalusugan at walang masyadong komplikadong sakit, maaari itong subukan ng may ibayong pag-ingat.
Magsimula sa mas mababang dosis at obserbahang mabuti ang reaksyon ng katawan. At iyon ang mga detalye tungkol sa mga benepisyo, paraan ng paggamit, at mga dapat tandaan. Mayroon akong 3 huling paalala na nais kong paunin ninyo. Una, isipin ninyo ang balat ng Granada bilang isang mahusay na support staff o repair crew para sa inyong sikmura. Nakakatulong ito na ayusin ang pinsala at pigilan ang pagdami ng H. pylori, ngunit hindi nito kayang palitan ang pangunahing sundalo na siyang gamot na inireseta ang doktor para puksain ang impeksyon. Ikalawa, ang kaligtasan ay laging nauna. Pakinggan ang inyong katawan. Kung may kakaibang maramdaman, itigil agad. Ikatlo, ang pagpapagaling sa mga sakit sa tiyan ay isang buong proseso. Ito ay nangangailangan ng kombinasyon ng tamang gamot, masustansyang pagkain na iwas sa maanghang at mamantika, pamamahala sa stress, at positibong pananaw. Ang pag-aalaga sa sikmura ay pag-aalaga sa buong katawan. Kung kayo ay nakakaranas ng mga problema sa sikmura, huwag mag-atubiling kumonsulta sa isang profesional. Bukod sa balat ng Granada, marahil ay mayroon din kayong nalalamang ibang lunas na Pilipino tulad ng pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas, herba buena, o tanglat. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong makaranasan sa comment section sa ibaba upang tayo ay makatulungan at matuto sa isa't isa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Hangat ko ang mabuting kalusugan at kapayapaan ngang isip para sa inyong lahat, lalo na sa makasalukuyang lumalaban sa masakit sa tiyan. Naway makahanap kayo ngang lunas na angkop at epektibo para sa inyo. Muli, maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ang mabuting kalusugan. Paalam hanggang sa ating susunod na talakayan. Kung nakita ninyong mahalaga at nakatulong ang ating talakayan ngayon, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa masusunod pa nating mapayong pangkalusugan. I-like at i-share din po natin ang video na ito para mas marami pa tayong matulungang Pilipino na alagaan ang kanilang kalusugan. Mag-iwan din po ang komento sa ibaba kung mayroon kayong mga katanungan. Salamat po.